So ano yung mga natutunan mo pag ano, magdadrive sa winter? You can't go too close. You can't go too close? Yeah. Why? You have to leave like a space under the tires from your perspective. Yung makikita mo? Yeah, yung tires. So how far is that? A whole car? No, from sa grill mo up to the bumper. A whole car. It should be 5 meters. Well, how do you calculate 5 meters? No, you can know 5 meters. That's 5 meters. That's okay. That's good. That's 5 meters. Yan nga sinasabi ko, pag binangga ka sa likod at binangga mo siya, kasalanan mo. Okay? Alas 5 ng umaga hanggang dito. Kanina pa umaandar yung aking truck. Baka idle lang siya dahil hindi ko siya piling patayin. Puno ang parking. Puno. Maliit lang to na rest area. 1 hour and a half bago wala na makakalusot doon. Blowing up snow. Nafe-feel ko na ang nafe-feel ko na ang Winnipeg. Kasi ganito ang weather ng Winnipeg. Malapit ako sa Manitoba. Mawashroom na ako. Dito warm. Washroom studio. Grabe, nasa gitna na talaga siya, oh. Hindi na siya umalis dito.
Gas truck sa may Pembina dahil wala pa yung aking entry pass para makapasok ako ng Canada today. I'm not sure. Lagi na lang finger cross. Sana 4 kilometers na lang ako sa Canada border, but yun nga, nagka-problema kami sa communication ng aking dispatch last few days dahil hindi daw niya na-receive yung aking pinadala na email na may kasamang PAR sticker para dun sa custom paperworks. Now, I hope na magawa niya ngayon ang paperworks, ang aking dokumento para maka-in ako ng Canada. But for the meantime, dito muna ako sa gas truck. Kasi kung walang load, yung ECI, iwanan ko yung trailer dito kagaya ng mga ginagawa nila. May mga bulldozer na iniiwan dito, mga hindi clear sa border. Denali Transport. Kasama itong Denali Transport sa Regina. Sino nakakalam dito? Regina. Okay. Gihintay ng kung anong kapalaran ko dito ngayon. Meron ng message sa akin yung aking dispatch. Ito yung kagandahan sa kanya. Kaya before, nag-a-argue kami nito before but habang tumatagal kasi, gumaganda yung aming samahan. Ngayon ay Sunday, instead na magpapalipas siya ng weekend niya today sa kanyang family, but pumunta talaga siya sa opisina today para gawin yung aking ECI para makalusot ako ng border. Kasi nga, yung gusto sana niya mangyari, yung una kong load na kinuha sa Baltimore, yung dinarap ko sa Mulin, gusto niya i-deliver ko nga sa tawag dito, sa Saskatoon. Ngayon, hindi nga pwede dahil nga the last time, di ba, nag-birthday yung aking wife. Ngayon, gusto kong mag-celebrate kami this weekend. Today is Sunday. Sabi ko, uwi muna ako ng weekend para kasama ko yung aking family, aking wife, dahil birthday nga niya. So, binago niya yung aking
instead na dadaan ako ng portal sa Saskatchewan, so binago niya dito sa Pembina. Kaya nag-switch ka ako ng trailer para dun sa tong load na ito papuntang Moose Jaw. Now, nagka-problema sa communication namin, no? Hindi niya na-receive agad yung aking email. So ngayon, pumunta talaga siya sa opisina today para gawin yung paperworks. Sunday today. And then meron na siyang text sa akin. Napakabait na dispatch na to. Hindi kami nag-uusap sa phone na like tumatawag. Sa text kami. Lagi akong merong conversation sa kanya. So, I'm heading to the office to get your custom set up and then I need time to have it cleared. Sabi niya, what is the ETA to Pembina? Be there in an hour, sabi ko. Sabi niya, you'll need to wait for a bit. And I'll warm up my car and head to the office. O, di ba? Napakabait na ano. Kasi dati siyang driver. Ito yung kagandahan sa naging dating driver tapos naging dispatch tapos tinitingnan niya yung situation ng isang driver kasi galing na siya doon galing na siya doon sa buhay na ganito na you need to be home kasama yung family mo kasi nga nag-uusap minsan nagte-text kami sabi niya ganyan din ako before gusto kong umuwi pero di ako makakauwi hanggang sa naging dispatch na siya dito sa Q-Line kaya sa akin before, yun nga sabi ko, before hindi kami nagkakaano nito, nagkakaunawaan dahil push, work. But nung nag-gain na ako ng seniority dito, so sabi ko uwi ako. Nakakapag, yung bang, kung gusto kong umuwi, kung gusto kong magbakasyon, magbabakasyon ako. Hindi sila madamot dun sa bakasyon, okay? Ang sinasabi ng iba na hindi family-oriented yung Q-Line. Well, ikaw yung magdidikta dito ng iyong biyahe. Gusto mong 2 weeks, gusto mong 3 weeks, gusto mong push ka lang ng push sa biyahe, bibigyan ka lang ng biyahe. Walang limit sa biyahe dito. But, yun nga, I realized na, okay, 2 weeks, ako nag-set up ng 2 weeks, then off sa aking family. So, ito, naiintindihan niya yung aking situation. So, sabi niya, you'll need to wait for a bit and I'll warm up my car and head to the office. Sent you an ECI, okay, Advanced Commercial Information, ang tawag ibig sabihin ng ECI, but you can only cross at 11 AM. So ngayon pa lang ay 10:23. We need to give them an hour kasi merong clearance na 1 hour bago ka mag-cross. Hang on to the load and deliver after your reset. So ito yung aking load para sa Moose Jaw, sa South Country Equipment, dyan sa Moose Jaw. Di-deliver ko to siya pagkatapos ng aking reset. So maghihintay lang ako ng up to 11:23 and then ipo-forward ko tong aking ECI dito sa gas truck para ma-print dahil until now nakakalimutan ko pa rin bumili ng aking ink para sa aking printer. So most of the time dito sa gas truck ako nagpapa-print para sa aking paperwork. Replyan ko lang, okay, thank you so much Mr. Hank. So yun. O, diba? Communication lang yun. Every time guys, sa mga truck driver, huwag kayong makipag-usap sa inyong dispatch sa phone like tumatawag. Kasi, yun nga, sabi ko, pag merong bulilyaso at pinupush kayo ng inyong dispatch na alam mong hindi maganda, alam mong tagilid ka sa situation pag merong nangyari, wala kang ebidensya na ipapakita sa authority or kung sino man yung magtatanong or sa opisina na pinush ka ng dispatch mo ng ganito. Always gawin nyo lagi yung makipag-usap kayo through text. Meron lagi kayong kopya. But may mga dispatch kasi na ayaw ng text, no? May mga suplado. Hindi naman pare-pareho kasi mga nasa opisina. Timingan lang kung may maganda, may ayos makipag-usap. Ito siya, madalang talagang tumatawag sa akin, madalang tumatawag. More on text kami dito sa number ko, sa personal number ko. Meron kasi akong company phone. Tumatawag lang sila dito sa company phone. Ito bigay ng Q-Line. Company phone pag galing sa opisina kasi yung naka-register doon sa aking company, sa aking number ay company phone. But ito aking dispatch pag nagipag-communicate siya sa akin, so sa aking personal number. So dito, hindi ko binubura yon. Lagi akong mayroong kopya nung aming conversation para yun nga. Pero ito siya, hindi siya nagpo-pour sa'yo. Nakikinig siya kung ano yung paliwanag mo like, hey, hindi ko magagawa to, hindi ko makuha tong load. Nakikinig siya. Hindi kanya pinupuwersa na
kailangan mong i-deliver yan, kailangan mong ganyan. Okay, hindi. Depende yun sa communication ninyong dalawa, ng iyong dispatch at saka ng iyong anang driver. So, but ang dispatch natin sa mga truck driver, huwag niyong awayin. Before, inaway ko, okay? Para makita niya na, hindi ko man inaway na nagsigawan kami or what. Yung bang sa text lang na pinaparamdam ko lang sa kanya, hey, I need to be this one, like this, okay? Nasa ano ba yung magandang pag-uusap para pakita sa kanya na, okay, ganito pala si style ni Mark, ito yung biyahe niya, work. Pag kailangan mag-off. Okay, wag niyong awayin yung dispatch niyo kasi ito yung ating dispatch, ang ating lifeline sa tracking. Okay, ito yung nagbibigay sa atin ng biyahe, nagbibigay sa atin ng miles. Kasi pag once inaway nyo ang inyong dispatch at pinag-initan kayo, doon ka mabubwisit. Why? Dahil bibigyan ka na lang ng mga biyaheng malalapit or hindi mo magustuhan, hindi ka magkakaroon ng miles. So pag binigyan ka ng biyahe, pakita mo sa kanya na natapos mo yung task, kahit gaano kahirap, gaano kalaki, natapos mo yung task safe and sound. Para the next time, okay, kaya pala niyang gawin ito, kaya niyang gawin ganyan. So bibigyan ka na ng bibigyan. So kailangan meron nga, pakita mo rin sa kanya na deserve ka doon sa position na yan, deserve ka sa biyahe na yan. But huwag niyong aawayan, huwag niyong mumurahin ang inyong dispatch kasi sabi ko nga, ito yung ating lifeline, ang ating dispatch. Okay? So pupunta lang ako sa loob ng gas truck, lubat na rin ako dito sa likod, and I'll see you guys pagtawid natin ng Canada border hanggang makarating ako ng Winnipeg today. Hello, good morning, sir. Good morning. Where do you live? Live in Winnipeg. How long you been out, Mark? 11 days now. Okay. What are you hauling? It's a header. A header? Yeah, a farm equipment. Oh, okay. Where's that coming from? From Est Moline, Illinois. Illinois. Yeah. What'd you take down 11 days ago? I'm oversized going to Manassas, Virginia. Then I have 2 days reset in Knoxville, Illinois. Then I have another 2 days in Baltimore because the other load that I pick up in Baltimore, I drop it in Est Moline. They changed the plan. Okay. Any weapons on board? No, sir. Firearms, weapons? No, sir. No. Yeah. You have a good day. Welcome back to Canada. Few sticks here. 10, 2, 4, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hello, good morning, sir. Good morning. Where do you live? Live in Winnipeg. How long you been out, Mark? 11 days now. Okay. What are you hauling? It's a header. A header? Yeah, a farm equipment. Oh, okay. Where's that coming from? From Est Moline, Illinois. Illinois. Yeah. What'd you take down 11 days ago? I'm oversized going to Manassas, Virginia. Then I have 2 days reset in Knoxville,
Illinois. Then I have another 2 days in Baltimore because the other load that I pick up in Baltimore, I drop it in East Moline. They changed the plan. Okay. Any weapons on board? No, sir. Firearms, weapons? No, sir. No. Yeah. You have a good day. Welcome back to Canada. Sa parking dito sa Winnipeg, and naghihintay lang ako ng aking sundo ngayon dahil yung aking anak na babae ay meron pang work, so meron pa akong 1 hour para maghintay sa kanya. Alas 3 pa yung labas niya, so tama-tama na paglinis muna ako doon sa truck. As usual, pag may trailer doon sana maganda, oh. Diyan ako madalas nag-parking eh. Pag Bobtail lang ako, diyan lang ako nakapark. Malinis sana eh, kaso lang may pinadala yung trailer. So dito ako magpapark sa gilid. Pero babalikan ko ito bukas para to make it sure na baka mag-towing sila or baka ipatawag tong truck na to para i-towing. Then mas maganda yung maabisuhan ko tong may-ari na 36 hours na ako mag-reset. By the next, ano ba ngayon? Sunday, and by Tuesday siguro morning alis na ako dito sa Winnipeg papuntang Moose Jaw, Saskatchewan. Dumating na si Mackenzie. Ang problema karon, yung truck, yung bank heater hindi gumagana, nag-failure yung bank heater, so in-start ko na yung EPU, minus 23 ngayon, and babalikan ko ulit bukas para i-restart ang engine para magkaroon ng kunting warm ang loob ng truck kasi Martes pa ako babalik, and then diretso ako ng yard ng Culen Saskatoon para ipapagawa yung heater ay yung bank heater ng truck. So nandiyan na si Mackenzie. Ba't ka dyan dumaan, anak?
Taas ng snow. Open. How was your day? Ah! Last one. Basa na aking ano, lalim. Okay. Then lock. Dali lang ha, check ko lang. Okay. Niwanan ko lang bukas yung parking light. Hi. How's work? Good? You want me to drive? You can drive? Sure? Yeah, I can There's a drive. gulong there. What? A gulong. What gulong? You know? Ah, yun. Hayaan mo. Huwag mong magain. You sure you can drive? Okay, good. How So- can I not go past through it? Dito ka sa gilid, oh. Hayaan mo siya. Ano yun? There's a Sumabog. hazard. Hey, tingin doon. You're good? Yeah. Guys, tatanungin ko tong aking dalaga. Kasi ilang years ka na ba nagda-drive? Almost 30. 3 years? So 3 years ka nagda-drive like winter time? Yeah, Yeah? sure. Ha? So ano yung mga natutunan mo pag ano, magda-drive sa winter? You can go too close. You can't go too close? Yeah. Why? You have to leave like a space under the tires from your perspective. Yung makikita mo? Yeah, yung tires. So how far is that? A whole car. No, from sa grill mo up to the I don't bumper. know. A whole That's car. it should be 5 meters, okay? So how about driving sa ano? Driving sa compact ice You have to pump pump? the brake. Why? No, not just like full on brake. Pump the Why? brake. Why you have to Kasi pump? if you pump the brake, that it gives like traction. So hindi mo siya kailangang i-lock yung Ganun. brake, right? Yeah. Kasi pag ganun, magdudulas ka lang. Yeah, dudulas If you siya. keep on doing that, may traction na No, hindi mo siya pwedeng i-pump ng mabilis, but pump, stop, then pump, stop. para hindi lang mag-lock yung brake niya, right? Kasi pag nag-lock yung brake niya, yun yung time nga mag-spin, okay? What is pag na-black ice ka, nagda-drive ka, ano ba yung, alam mo yung form ng black ice? As long as it's shiny. No, ano ba yung black ice na yun? Yung shiny, right? Yeah. So ano yung kailangan mong titingnan pag black ice sa dashboard mo? Temperature. Ano yung, If it's ano, zero. it should be Zero. 0 after ng rain, di ba? Yeah. Pag nag-rain, Or if it melts. nag-melts. Tapos biglang So anong form ng black ice? Anong hitsura niya? shiny. Crystal clear, right? Para siyang tubig lang sa highway. So anong gagawin mo pag mawalan ka ng control sa na black ice ka? Kailangan mo ba mag-apply ng brake? No, just follow kung saan ka dadalhin ng Yeah. wheels. Then remove yung Lahat. gas pedal, right? Just let it be. Yeah, remove ang gas pedal. Kung gusto mo dalhin sa ditch, then dalhin mo sa ditch yung car, right? Instead na ibangga mo siya, di ba? Yeah. Lagi mong tatandaan yan kasi importante yan. Pag na-black ice kayo, huwag kayong mag-apply ng brake kasi mag-i-spin lang yan. Kung pwede mo siyang dalhin nga sa ditch, then dalhin mo siya sa ditch kasi tutuwing lang naman yan, minimal yung damage kaysa mag-spin ka or rear end ka na bangga. Yan ang mas delikado. So okay ka na, comfortable ka nang mag-drive ng winter Yeah, it's okay. as long naka-winter Yeah, tires? you'll get used to it once Okay. you do it multiple times. So ano yung mga ma-advise mo sa mga anak na just like your age na nagda-drive? Don't be scared. Don't be what? Scared. Don't be scared. Why? Kasi the more you're scared, the more you're gonna panic on the road. It's So important to be to be calm and patient. to be calm and patient. Yeah. Okay, that's good. Yeah, so huwag kayong matakot. How about driving at night, like for your safety, sa security mo? Ano bang gagawin? Once you enter the car, tapos you're alone, just lock it right away.
lock it right away. Yeah, and then whatever you see on the Dashboard, dashboard or anything. or minsan sa back, right? Yeah. May mga nilalagay na mga papel. Then, hayaan nyo lang, huwag nyong kukunin, right? Kasi minsan yun ang trap ng mga carnappers, lalo pag nakikita nila na yung anak mo nagda-drive as dalaga or kaya nilang agawin yung sasakyan. Pag may nakita kayong mga papel at the back or sa front, huwag kayong bumaba na nakaandar sa sasakyan, hayaan nyo lang yan dyan. Kasi minsan, pag tumigil ka at pinuntahan mo sa labas, tapos nakaandar ang makina, yun ang time na pwedeng nakawin yung car mo. Okay, so dito na kami sa Inkster Boulevard. Uy, gusto ko palang turuan si Kali ng skate. It's too cold. Kaya nga, maganda nga yan. No, Bukas na it's ba No, it's not. The lines there are not on. No, I mean dun sa The Perks. Open na eh. No, the river is not open. Hindi open ng river? It's too cold. Don't take him out. It's too cold. Naghanap ako sa Facebook The Marketplace river ng is not open. It's the... hindi pa siya open? the Ay siya, hindi ko matuturuan si Kali until matapos tong season. Dahil mag-ice road ako, nako. Sayang. So guys, ito yung McPhilip Street. So yung mga taga-Winnipeg, shoutout sa mga taga-Winnipeg, KFC. Ito yung laging landmark KFC, Cal Tire, ESO. Ito lang yung way lagi namin dito. Parang lang to, maliit na city. Hindi na kami pumupunta ng downtown para mag-grocery or what. Dito lang kami. Paikot-ikot. O nga pala, one time lang. Ito, sa mga nandito sa Canada, kailangan nyo ng dashcam, no? Dashcam ng front. Ito may inside, tapos may back kami na dashcam kasi minsan yung mga sasakyan na nakasunod sa'yo, pag hindi sila attentive at binangga ka sa likod, meron kang kopya. Kailangan nyo ng dashcam. Huwag lang yung front lang yung kailangan ninyo, yung nakaharap lang sa unahan. Kasi minsan nga, pag binabangga tayo sa likod, meron kang kopya, may ebidensya ka para pag-claim ng iyong insurance at kitang-kita yung kung sinong bumangga sa inyo. Kailangan nyo ng dashcam, kailangan nyo mag-invest, lalo pag may mga sasakyan kayong magaganda. Kita nyo ang mga bahay, may mga chimney sa taas. Halos yan ang singawan pag... Wala saan ba yan, ate? heater? Sa heater ba yan? Hindi I think so. Parang yan yata sa yung pag No, iba yung chimney sa ganyan, yung may ganon. Dalawa yung... ito yung chimney. Dalawa yung sa atin, di ba? That's not the chimney. Ano yan? Sa heater yan. Yes, a heater. Sa atin Okay. yung may chimney. May chimney tayo, di ba? So yun, halos makikita niyo mga bahay dito. Singawan ng yan, ng heater. Yan sa taas, oh. Malakas ang ngayon, malakas ang heater dahil sobrang lamig. Kailangan ng warm sa loob ng bahay. Galing, one shot. Oh. Thank you.